Ang mag-asawa, nagtatagal ang relasyon kapag mahal nyo ang isa't isa. May respeto at handang makinig kung may problema. Naglalaan ng panahon, oras at nag-e-effort. Bilang mag-asawa, inyong naipangako sa simbahan na magsasama kayo habang buhay sa hirap at ginhawa. Kung ang iyong asawa ay mapanakit, maiksi ang pasensya pagdating sa'yo, walang tiwala, hindi ka pinapayagan na gumala kasama ang kaibigan. Paano mo tatakasan ang asawa mong maimpluwensyang tao? Takot ka sa maaari niyang gawin sa'yo. Hanggang saan mo kayang pakisamahan ang ganitong asawa? Hello mga giliw kong tagapakinig. Isa na naman pong kwento ang ating mapapakinggan na kaiinisan at kapupulutan natin ng aral na maihahalin tulad natin sa ating buhay. May mga nakakaranas nito sa atin. Mahirap manghusga lalo na kung wala tayong alam sa kanilang pinagdadaanan. Narito ang unang kabanata ng ating kwento. Masakit ang mga katawan ko dahil pinagod na naman ako ni Von kagabi. Grabe, halimaw talaga si Von sa kama. Hindi naman siya gano'n noong unang mga buwan namin bilang mag-asawa. Ewan ko, bakit bigla siyang naging ganoon. Paggising ko, wala na si Von sa tabi ko. Marahil ay maaga itong umalis para pumasok sa kumpanya nila. Paglabas ko ng kwarto, agad akong sinalubong ng maid sa mansyon. Ma'am Vanessa, kumain na daw po kayo ng almusal. Kanina pa po kayo hinihintay ni Don at Doña Victorina at pati ni Sir Von. Sa kabilang bahay daw po. Bungad ng maid namin. Okay po. Hindi pa pala nakaalis si Von. Agad akong tumungo sa kabilang bahay. Naroon na ang asawa kong si Von, si Don na daddy niya at si Doña na stepmother ni Von. Good morning po. Bati ko sa kanila. Maupo ka, iha. Saad ni Don sa akin. Naupo na ako sa mesa katabi niyon. Bakit ngayon ka lang? Alam mo naman na ayaw nila na pinaghihintay sila lalo na ni Dad. Inis na bulong ni Von sa akin. Kung di ka pa ipapasundo sa maid, di ka pa darating? Dagdag nito. Napasarap ang tulog ko. Isa pa, medyo masakit ang katawan ko. Pinagod mo kaya ako kagabi. Vanessa, kailan ninyo babalak magkaroon ng anak ha? Biglang tanong ni Don Ralph. Napalunok ako bigla sa tanong ni Don Ralph sa akin. Naiinip na yata si Don. Gusto na niya na magkaanak kami ni Von. Sa totoo lang, hindi pa talaga ako ready na magkaanak ngayon. Si Von nga pinipilit ako na magkaanak kahit ayoko pa. Minsan, yun na din ang dahilan ng away naming dalawa. Gusto ko rin naman na magkaanak kaso hindi pa ngayon. 5 taon pa lang naman kaming kasal ni Von. Siguro darating din ang time na magiging ready na ako. Aba Von, kailan mo babalak na magkaanak? Hindi naman yata tama na wala kayong anak ng asawa mo. Sino na ang magdadala ng apelyido natin ngayon nito? Han, wag mo munang pilitin ang mag-asawa. Saad ni Doña Rina sabay hima sa braso ni Don Ralph. Alam kong naiinip na talaga si Don. Anong gagawin ko ay hindi pa nga ako ready na magkaanak. Von? Bakit Vanessa? Maaari ko bang bisitahin si Mommy? Biglang kumunot ang noon ni Von sa tanong ko. Mukhang ayaw na naman niya na madalaw ko si Mommy. Mamaya na natin yan pag-usapan. Kumain muna tayo ng almusal kung pwede. Inis na saad nito. Napatahimik na lamang ako. Galit na naman si Von. Von, may business trip kami sa Japan. Maaari bang ikaw na lang ang pumunta total? Ikaw na ang papalit sa akin bilang CEO ng Montalas Corporation. Okay po Dad. Sagot ni Von. Pagkatapos namin kumain ni Von kasama sina Don Ralph at Doña Rina, bumalik na kami sa bahay namin. Napakalawak ng mansyon ni Von. Sa lawak, kasya ang 3 bahay. Hinati ito sa 2. Ito ang West Wing at East Wing. Sa West Wing kami nakatira. At sa East Wing naman ang in-laws ko. Von. What? Singhal ni Von sa akin habang inaayos ang necktie niya. Dadalaw sana ako kay Mommy. Bigla niyang hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Hindi ba sinabi ko? Huwag kang lalabas ng mansyon na ito. Dadalaw lang ako kay Mommy. Huwag mo akong gawing tanga, Vanessa. I know nakikipagkita ka sa kabit mo. Wala akong kabit. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo, Von? Mariin kong saad. Bigla na lamang niya akong kinaladkad palabas ng kwarto namin. Von, bitawan mo ako. Pagmamakaawa ko. You didn't listen to me.
Kinaladkad niya ako sa isang kwarto sabay tulak sa sahig. Nilak niya ang pintuan ng kwartong ito. Von, please, buksan mo ang pinto. You will never escape from this house, Vanessa. Wala na naman akong nagawa kundi ang umiyak. Lagi na lamang ganito kapag galit si Von. Sinasaktan niya ako. Minsan, kinukulong pa sa kwartong ito. Hindi naman siya ganoon dati. In fact, iniingatan niya ako at inaalagaan kaya di ko alam kung bakit bigla na lamang siya naging possessive sa akin. Pinahid ko na ang luha ko. Kinuha ko na lamang ang sketchpad ko na nasa kwartong ito para gumuhit. This room is my drawing room. Dito ako madalas gumuhit o puminta. Pinagagawa ito ni Von bilang regalo niya noong first wedding anniversary namin. Alam kasi ni Von, since I was a kid, mahilig na akong gumihit at puminta. Hindi lang basta hobby ang pagguhit at pagpinta ko doon. Doon ko rin inilalabas sa mga nararamdaman ko. Madalas kong iguhit at ipinta ang mga bulaklak at paru-paro. Minsan mga portrait ng mga babae. Dahil nilock ni Von ang pinto, marahil maghapon din ako dito sa kwartong ito. Nasa kalagitnaan ako ng pagguhit ko na bumukas ang pinto ng kwarto. Pagtingin ko, ang isa sa mga maid sa mansyon. Ma'am Vanessa, kumain na po kayo ng tanghalian. May dala po ako sa inyo. Aniya sabay lagay ng food tray sa sahig. Lumapit ako sa maid para kausapin siya. Pwede mo ba ako matulungan na makalabas? Ma'am Vanessa, hindi ko po kayo matutulungan. Magagalit po sa Sir Von. Ayoko po mawala ng trabaho dito. Saad nito na may halong takot. Naiintindihan ko po. Kung maaari, huwag niyo na lamang pong ilak ang pinto. Hindi naman po ako aalis na mansyon eh. Sige po. Hindi lamang ako ang takot kay Von. Maging ang mga maids dito ay takot rin sa kanya. Si Von kasi ang bata sa West Wing. Kaya lahat ng inuutos ni Von, sinusunod nila. Umalis na ang maid at hindi niya nilock ang pinto ng kwarto. Wala talaga akong gana kumain ngayon. Ang gusto ko talaga, madalaw si Mommy ngayon lalo at birthday niya. Almost 2 years na rin na mawala si Mommy dahil sa cancer. Ang sakit pa rin dahil di ko pa rin tanggap na wala na si Mommy. Wala na yung taong karamay ko at nahihingian ko ng tulong pag may problema ako. Hindi ako close sa stepmother ni Von dahil ramdam kong ayaw niya sa akin. Kahit si Von, di gusto ang stepmother niya. Ang daddy naman ni Von ay ganoon din. Di ko masyadong close dahil napakahigpit at lupit nito kay Von. Pinipilit ko na lamang sila pakitunguhan, alang-alang kay Von. Pagkatapos kong gumuhit, bumalik ako ng kwarto namin ni Von para doon magpahinga. Nagising na lamang ako sa maalab na halik ni Von sa akin. Von? Ang bango mo talaga. Bulong nito habang patuloy sa paghalik. Von, ano bang ginagawa mo? Ano? Ayaw mo ba ha? Galit na saad nito. Hindi naman. Pwede ba, Vanessa? Huwag ka nang tumanggi pa. Wala namang masama kung gagawin nito to. Lalo na at asawa kita. Isa pa. Gusto ko na rin na magkaanak tayong dalawa. Von, hindi pa ako Naramdaman ko ang pagdampi ng palad niya sa mukha ko. Napapikit na lamang ako sa sakit. Ano? Hindi mo pa talaga ako pagbibigyan ng anak, ha? Galit na saad nito. Hindi pa talaga ako ready, Von. Hinaplos ni Von ang braso ko. I'm sorry, Vanessa. Mahinang saad nito. Ilang beses na niya akong pinipilit na magkaanak. Pero hindi pa talaga ako handa eh. Masaya naman na kaming dalawa lang muna. Ang magkasama. Gusto mo bang dalawin ng mommy mo ngayon, Vanessa? Nagulat naman ako sa sinabi ni Von. Von, okay lang ba? Alam kong birthday ngayon ng mommy mo. Sasamahan kita na dalawin siya. Niyakap ko na mahigpit si Von. Thank you, Von, sa pagpayag mo na madalaw si mommy ngayon. May mga binili pala akong alahas, sapatos at damit. Regalo ko sa'yo. Meron din na mga paintbrush at canvas. Alam kong magagamit mo sa hobby mo. Salamat. About what happened kaninang umaga? I'm sorry kung kinulong kita sa kwarto mo. Sana mapa. It's okay, Von. Saad ko sabay halik sa kanya. Nagbihis na ako tapos ay lumakad na kami patungo sa columbarium kung saan nakalagak ang abo nito. Nagdala ako ng paborito niyang tulips bilang alay sa kanya. Inilagay ko na bulaklak na tulips. Mommy, happy birthday in heaven. Sorry kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging busy po ako in this past few days. Tandaan ninyo po na kahit hindi kita madalas madalaw na mahal po kita at lagi kang nasa isip at puso ko. I love you so much, Mom.
Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko. Pinunasan naman ni Von ang mga luha ko gamit ang panyo na nasa bulsa niya. Don't cry, Vanessa. Kung nasaan man ang mami mo, tiyak na masaya na yun ngayon. She's now in a paradise na walang paghihirap. Sambit ni Von sa akin. Kahit papaano, medyo nawala ang lungkot ko sa mga sinabi ni Von. Tama naman siya. My mom is now in a safe place na walang paghihirap kasama ang Panginoon. Thank you, Von, for letting me see my mom on his birthday today. Akala ko hindi ko na siya madadalaw ngayon eh. Para sa kaligayahan mo, handa akong gawin ang lahat. Kuyang Gord, kakain lang kami sa labas ni Vanessa. Yung katukayo ko. Sabi po ni Sir, saglit lang naman kami. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malalaman ni Von ito. Hindi ka rin madadamay dito. Sige po. Binuksan na ni Manong Gord ang gate. Grabe naman yung asawa mo, napakahigpit. Naiintindihan ko naman siya. Hindi naman tama yun. Napaka-possessive na niya. Umalis na tayo na makabalik agad tayo. Ayoko malaman ni Von na umalis ako ng mansyon. Okay. Dumiretso na kami sa coffee shop na malapit-lapit lang sa mansyon ni Von. Anong gusto mong kainin? Tanong ng kasama ko sa akin. Ikaw na ang bahala. Okay. Tumayo na siya para umorder ng pagkain namin. Patingin-tingin ako sa paligid. Kinakabahan ako baka mamaya biglang dumating dito si Von. Mahirap na. Ayokong magalit siya sa akin. Dumating na rin yung order namin. 2 iced coffee at 2 slice ng Black Forest cake. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ng kasama ko sabay subo ng cake. Natatakot ako baka biglang dumating si Von dito. Nasa office yun ngayon. Huwag kang matakot. Di rin naman tayo magtatagal dito. Paniniguro niya sa akin. Sa totoo lang, takot ako na baka dumating si Von. Hindi pa naman ako nagpaalam sa kanya na aalis ako ng mansyon. Pinapayagan naman ako ni Von na umalis. Yun nga lang, may kasamang mga tauhan niya. Ayusin mo nga yung mukha mo, Vanessa. Natatatakot talaga ako. Napakapraning mo talaga, Vanessa. Kinakabahan talaga ako eh. Biglang may tumunog, lalo akong kinabahan. Baka si Von na yung tumatawag. Kinuha ko ang cellphone ko, wala namang tumatawag. Vanessa, sagutin ko lang ito. Okay. Tumayo siya at sinagot ang tawag sa phone niya. Abala ako sa pagkain ko na may biglang humawak ng braso ko. Hindi ba sinabi ko? Huwag kang aalis ng mansyon? Galit na saad ng isang tinig. Bigla akong kinabahan ng todo. Iniangat ko ang tingin ko. Nagulat ako sa nakita ko. Galing ang boses kay Von. Nandito na si Von. Patay na ako nito. Kailan ka pa natutong umalis ng walang paalam, ha? Von? Kung di ko pa nakita sa CCTV na konektado sa opisina ko, di ko pa malalaman na tumakas ka. Mas lalong hinigpitan ni Von ang hawak sa braso ko. Aray, nasasaktan ako, Von. Talagang masasaktan ka. Anong ginagawa mo dito? Kasama mo ba ang kabit mo, ha? Wala akong kabit. Siya ang kasama ko. Bigla niya akong sinampal na kinagulat ko at nang kumakain sa coffee shop. Sinungaling! Pilit niyang hinila ang braso ko. Nagpupumiglas ako ngunit hindi ko magawa ang lakas ni Von hanggang sa tuluyan na niya akong nakaladkad palabas ng coffee shop. Von, let me go! Pakiusap ko sa kanya. Hindi niya ako pinakinggan. Patuloy niya akong kinakaladkad. Von, bitawan mo ba si Vanessa? Rinig kong sigaw ng kasama ko. Biglang pumunot ng baril si Von at tinutok ito sa kasama ko. Pwede ba? Huwag ka makikialam dito kung ayaw mong iputok ko ang baril na ito. Banta ni Von sa kanya. Von, huwag mo siyang idamay dito. Sasama ako na maayos sa'yo. Huminto ang isang sasakyan. Bumaba ang mga tauhan ni Von. Huwag ka mag-alala, okay lang ako. Paniniguro ko sa kasama ko. Hinawakan ako ng mga tauhan ni Von at tinulak sa loob ng kotse. Aray! Umuwi na tayo sa mansyon. Utos ni Von. Mabilis na pinaandar ang kotse hanggang sa makarating kami sa mansyon. Pagkahinto ng kotse, doon ko nakita na mas lalong tumindi ang galit ni Von sa akin. Kinaladkad niya ako papasok sa loob. Von! Sir Von, nasasaktan po si Ma'am Vanessa. Sambit ng isa sa mga maid. Pwede ba? Huwag ka makikialam dito. Gawin mo na lang ang trabaho mo bilang katulong dito. Okay po. Natatarantang saad ng maid. Pagkadating ng kwarto namin, binalibag ako ni Von sa kama. Iyak na ako ng iyak ng mga oras na yon. Galit na talaga si Von. Hindi ba sinabi ko, huwag kang lalabas ng mansyon? Pero anong ginawa mo? Ginawa mo pa rin, ha? Von, sorry na.
Puro ka na lang sorry. Vanessa, nakakasawa na. Lumapit si Von sa akin at pilit niyang hinahalikan ako. Not now. Satisfy me. Not now. Biglang binunot ni Von ang baril sa bulsa niya at pinaputokan ang malaking salamin. Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng armas. Napatakip na lamang ako ng tenga. Pilit kong pinapakalma si Von. Von, calm down. Hinila ni Von ang buhok ko. Ano, gagawin mo ba ang gusto ko? Not now, please. Nagulat ako nang biglang itutok ni Von ang armas sa sentido niya. Ano, gagawin mo ba talaga ang gusto ko? O gusto mo makita na mamatay ako sa harapan mo? Banta nito ni Von. Don't do this. Bibilang ako ng isa. Dala. Gagawin ko na. Wag mo lang ituloy ang balak mo. Pinitiwan ni Von ang hawak. Hinaplos ni Von ang buhok ko, sabay halik sa labi pababa. Bibigay ka rin naman pala. Bulong niya sa akin. Dahil sa ginawa ni Von, wala na ako nagawa kundi ang sumunod sa nais niya. Iyak ako ng iyak habang binababoy ako ng sarili kong asawa. Gustuhin ko man na tumanggi, baka mas lalo itong magalit at baka mapatay na niya ako this time. Pagkatapos ng pangyayaring yun, tumayo na si Von at inayos ang sarili nito. I forgot. May kailangan pala akong papirmahan na files kay Dad. Pupunta lang ako sa kanya. Okay. Kung nagugutom ka, ipag-ahanda kita ng pagkain at ipapadala ko sa maids. Busog pa ako. Pagkaalis ni Von sa kwarto namin, ay ang pagbalik ko naman sa working area ko. Ipagpapatuloy ko ang pagpipinta ko ng mga paru-paro at bulaklak. For past years, marami-rami na rin akong naipinta. Lahat ng yon ay base sa kung ano nararamdaman ko. Sa dami ng naipinta ko, pwede na nga ako magpatayo ng art gallery. Hindi ko na malaya na may pumapatak ng luha sa palette na hawak ko. Sa totoo lang, I feel worthless. Napakawalang kwentang babae ko. Pumapayag ako sa mga gusto ni Von, kahit ayoko. Hindi ko kaya si Von. Napakalakas niya at bukod doon, napakamakapangyarihan. Kahit saan ako magtago, mahanap at mahanap niya ako. Tinitiis ko na lang na makasama siya sa iisang bubong, kahit pa puro kahayupan ang ginagawa niya sa akin. Ma'am, saad ni Manang Lucia ang mayordoma sa buong mansyon. Napahinto ako sa paggawa ng merienda. Bakit Manang? Tanong ko. Iniabot ni Manang isang paper bag. Pinabibigay po sa inyo. Kanina galing? Buksan niyo na lang po ma'am. Kinuha ko ang paper bag at tiningnan kung ano ang laman nito. Nagulat ako sa nakita ko. Isang mamahaling damit. Ma'am, marami pa pong paper bag sa sala. Pumunta ako sa sala. Tumambad ang napakaraming paper bags. Kanino kaya galing ito, Manang? Baka po kay Sir. Nakita ko ang isang note na nakadikit sa isang paper bag. I brought you some expensive dress and shoes. You can pick one and wear it tonight. Love, Von. Kay Von galing mga ito, Manang. Ang sweet talaga ni Sir Von. Siguro birthday niyo po. Umiling ako. Malayo pa birthday ko, Manang. Nagtataka talaga ako. Anong nakain ni Von at naisipan niya na bumili ng mga ganito? Maari bang iakyat niyo na sa kwarto ni Mama mga ito? Maautoridad na utos ni Manang sa mga maids. Agad namang sumunod ang mga maids. Kinuha nila ang mga paper bag at dinala sa closet ko. Sumunod ako sa kanila. Salamat sa inyo. Ako na ang bahala dito. Sigurado kayo, ma'am? I can do this. Bumaba na kayo, baka may ipapagawa pa si Manang sa inyo. Okay po, ma'am. Umalis na ang mga maids. Naiwan ako sa closet ko. Sa totoo lang, ang dami ko ng mga sapatos at damit galing kay Von. Buwan-buwan kong ipagsaping ako ni Von. Halos mapuno na nga ang closet ko sa dami at hindi ko rin nagagamit ang iba. Bukod sa mga damit at sapatos na binili ni Von, mayroon din na mamahaling kwenta sa tikaw. Gawa ito sa purong diamante. Wear this expensive jewelry tonight. Nakasulat sa kahon na pinaglagyan ng alahas. Agad ako naghanda para sa lakad namin ni Von ngayong gabi. Kailangan kong maging presentable sa kanya. Napili kong isuot ang pink na dress at red high heels na bagong bili ni Von kanina. Abala ako sa pagsuklay ng buhok nang biglang pumasok si Von sa walk-in closet ko. Napaka-ganda ng bihis nito. Naka-formal attire. Napakagwapo ni Von sa gray suit na suit sa kanya. Kinilig tuloy ako na makita siya. Are you ready? Tanong nito. Ano ba kasing meron, Von? Nagtataka kong tanong sa kanya. Nothing. Gusto lang kitang makasama ngayong gabi sa isang romantic date dinner.
Lumapit si Von sa akin. Kinuha niya ang necklace na nasa ibabaw ng mga lagayan ng mga alahas ko at isinuot ito sa leeg ko. Napatingin ako sa malaking salamin. Ang ganda-ganda ko talaga ngayon. Bagay na bagay sa akin ang dress at necklace na binili ni Von. You look beautiful. Thank you. Nagulat ako na bigla akong amuyin ni Von. Nakikiliti tuloy ako. Ang bango mo talaga. Bulong nito sa akin. Von, di ba may lakad pa tayo? Hinaplos-haplos niya ang buhok ko. You're so pretty. Von, we're getting late. Huwag kang mag-alala. Pinasara ko naman yung restaurant for tonight. Okay lang na mahuli tayo saglit. Naramdaman ko ang pagdampi ng labi ni Von sa mukha ko. Von, I'll be gentle. Pulong nito habang patuloy sa paghalik sa akin sa mukha. Biglang nagbago ang mukha ni Von. Saglit lang ito. Hinawakan niya bigla ang braso ko ng mahigpit. Aray, di ba sinabi ko saglit lang ito, ha? Galit na sa ni Von. Heto na naman. Nagiging halimaw na naman si Von ngayon. Von, can we just do it later after ng lakad natin? No, I want it now. Hinawakan ko ang kamay ni Von. Von, calm down. Hindi mo pa talaga ako pagbibigyan, ha? Pilit niyang tinatanggal ang suot kong dress. Stop it! Hinila niya bigla ang buhok ko. Pag sinabi kong gusto kong gawin mo, ayoko sa lahat yung tumatanggi sa akin. Ang buhok ko, nasasaktan ako. Talagang sasaktan ka sa akin. Please, not now. Tinulak ako ni Von sa sahig. Napasubsob ako. Biglang kinuha ni Von ang phone sa bulsa ng pants niya. Mukhang may tatawagan yata. Kunin ninyo si Ryan at dalhin ninyo sa akin. Rinig kong saad ni Von sa kausap niya. Teka, anong binabalak ni Von sa kapatid kong si Ryan? Di, anong gagawin mo? Nag-aalalang tanong ko. Ano? Gusto mo bang malaman, ha? Ano nga ang balak mong gawin sa kapatid ko? Well, I can kill him in an instant in front of you. Banta ni Von. Hinawakan ko mga kamay ni Von. Please, Von, wag mong idamay dito si Ryan. Pagmamakaawa ko kay Von. Then, do what I want. Gagawin ko. Wag mo lang idamay ang kapatid ko dito. Satisfy me. Vanessa? Tinayo ako ni Von tapos tinulak sa dingding. Marahan niya akong hinalik-halikan. Wala na akong nagawa pa kundi ang magpadala sa ginagawa niya. Kung yun ang gusto niya, gagawin ko. Wag lang niyang idamay ang kapatid kong si Ryan. Siya na nga lang ang natitira kong kapatid kaya hindi ko hahayaan na pati siya mawala pa sa buhay ko. Naramdaman ko ang pagpatak ng mga luha ko habang si Von tuluyan nang nagawa ang gusto niya. After 3 times of calling him, he finally picked up the phone. Ryan, ilang beses kitang tinatawagan di mo sinasagot. Nag-aalala tuloy ako sa'yo. Inis na bungad ko kay Ryan. Ate, calm down. How can I calm down kung di mo sinasagot ang mga tawag ko, ha? Sorry, ate, nasa library pa ako eh. Library? Hindi ka pa nakakauwi ngayon? Sa ngayon, nandito na ako sa lobby ng condo unit ko. Bakit ka ba napatawag? May problema ba, ate? Nothing. Nakahinga ako na maluwag sa sinabi ni Ryan. Akala ko kung ano nang nangyari sa kanya. Ngayon, panatag na ang loob ko. Makakatulog na ako na mahimbing ngayon. Ate, I need to end this call. May mga projects pa akong tatapusin ngayon. Okay, Ryan. Basta lagi kang mag-iingat dyan, ha? Tawagan mo lang ako kapag may problema ka. Noted, ate. Huling saad nito bago binaba ang phone. Inihinto ko ang ginagawa ko nang biglang dumating ang stepmother ni Von. Mom? Nauutal kong saad. Don't call me, ma'am. You're not my daughter. Galit nitong saad. Just call me Doña Dorina. Dagdag nito. Doña Dorina, ano pong ginagawa niyo dito? Wala lang. Gusto ko lang tignan kung anong pinagkakaabalahan mo. Nilibot ni Doña ang tingin niya sa working area ko. What a trash! Rinig kong bulong nito. It's not a trash. Wag mo nang ituloy. Alam mo, Vanessa, imbes na inuubos mo ang oras mo sa mga walang kwentang bagay na ito, bakit hindi mo pagtuunan ng pansin ng asawa mo? Inaalagaan ko po si Bon. Really? Ilang taon na kayong kasal pero hindi mo pa rin mabigyan ng anak? Anong klaseng asawa ka? Donya? Ano pa bang aasahan ko sa kagaya mo? I know pere lang naman ang rason kaya mo pinakasalan ng anak ng asawa ko. Hindi po, mahal ko po si Von. Huwag mo akong gawing tanga. Pera lang ang nais mo kay Von. Hindi. Isa ka lang hampas lupa. Akmang sasampalin na niya ako na biglang dumating si Von. Don't you dare lay hands on my wife's face. Galit na saad ni Von. Huwag kang makialam dito. She's my wife. Wala kayong karapatan na saktan siya. Go.
Ipagtanggol mo pa yung hampas lupa mong asawa. Can you please get out? Hanggang nagtitimpi pa ako sa'yo. Hinawakan ko ang kamay ni Von. Von, kumalma ka. Ayoko ng gulo ngayon. Sa tingin mo, hahayaan ko nasaktan ka ng matandang to? How dare you, Von, to say that? Nakalimutan mo yata na pinalaki kita simula noong iwan ka ng wala mong kwentang ina. Biglang hinawakan ni Von ang kamay ng stepmother niya. Huwag mong idadami dito si mommy. Totoo naman, 'di ba? Walang kwenta ang mommy mo, kaya ka nga iniwan, 'di ba? Tama na. Huwag mo na idamay pa dito si mommy. Galit na si Von ngayon. Parang bulkan na ito nasasabog dahil sa galit. Isa pang banggitin niyo kay mommy. Di na ako magtitimpi na kalabanin kayo. Banta ni Von sa stepmother niya. Your mother is so worthless. Iniwan kayo ng daddy mo. Alam mo kung nasaan man ngayon ang mommy mo? Sana nakakatulog pa siya, or should I say, sana buhay pa siya. Tama na! Sigaw ni Von. Sabay tulak sa stepmother niya. Napalakas ang tulak ni Von sa stepmother niya. Halos masubsob ito sa sahig. Agad akong lumapit sa stepmother ni Von para alalayan ito. Donya, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ko. Agad niya akong tinulak ng malakas. Wag mo akong hawakang hampas lupa ka? Sigaw nito. Sa lakas ng pagkakatulak ng stepmother ni Von, napaupo ako sa sahig. Nakita ko na lang na may bahid ng dugo sa hita ko. Von! Ani ko. Vanessa, you're bleeding! Von! Anong ginawa mo sa asawa ko, ha? Von! Malilintikan ka talaga sa akin kapag may masamang nangyari sa asawa ko. Ang tiyan ko, Von! Aray! Nang makita ni Von na may bahid ng dugo sa sahig, agad itong tumakbo sa akin at binuhat ako. Von! Huwag ka na mag-alala, dadalhin na kita sa ospital. Hinang-hina na ako sa sakit na nararamdaman ko. Unti-unti naglabo ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong pumikit. Nagising ako. May swero na sa kanang kamay ko. Nakita ko si Von na nasa tabi ko. Natutulog ito. Von? Mahinang usal ko. Vanessa, buti gising ka na. Aniya, nasa ospital ba ako? Oo, nasa ospital ka na. 4 na oras ka na nandito. Masaya ako nagising ka na ngayon. Anong sabi ng doktor? Wala pa. Bakas sa mukha ni Von ang pag-aalala niya sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan ng mapangiti. Nakakaramdam din pala ng pag-aalala si Von. Kinakabahan na ako sa kung anong sasabihin ng doktor sa amin ni Von. Ilang sandali pa, dumating na ang doktor. Gising na pala ang patient. Bungad ng doktor. Dok, ano po ba talaga nangyari sa asawa ko? Nag-aalalang tanong ni Von sa doktor. Well, Dok, sabihin niyo na. Your wife is 2 weeks pregnant. Sambit ng doktor. Buntis? Congratulations, she's pregnant. Nagulat ako sa sinabi ng doktor sa amin. Ako, buntis? Teka, paano nangyari yun umiinom ako ng mga gamot para hindi ako mabuntis? Napatingin ako kay Von. Baka sa mukha niya ang kasiyahan sa sinabi ng doktor. Alam kong eto talaga ang gusto ni Von, ang magkaroon kami ng anak. Pero ako, hindi pa. Hindi pa ako handa na magkaroon ng anak. Hindi naman sa ayaw ko pero hindi pa talaga ako handa. Naresetahan ko na ng gamot ang asawa ninyo. Mabuting inumin niya ang mga yon lalo na at mahina ang kapit ng bata. She's in first trimester, kaya dapat lang na mag-iingat siya. Buti na nga lang at nadala agad siya dito. At kung hindi, baka nawala na ang baby. Thank you, Doc. Susundin po namin ang sinasabi ninyo. I'll go ahead. May mga patient pa ako na kailangan puntahan. Okay po, Doc. Nakaalis na ang doktor sa room ko. Tuwang-tuwa talaga si Von ngayon. Ang saya ko talaga, finally! Magkakaroon na tayo ng anak, may magtutuloy na ng lahi ko. Gusto kong sabihin kay Von na hindi pa ako ready sa baby ngunit natatakot ako na baka magalit ito at masaktan na naman niya ako. Kung eto talaga ang plano ng Diyos, susundin ko na lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari pa sa iyo at sa baby natin. Iingatan at aalagaan na kita ngayon. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang mga salitang binitawan ni Von sa akin. Hindi rin kami nagtagal sa ospital. Umuwi na rin kami sa mansyon nila Von. Pagkadating namin, bumungad sa amin si Don at Donya. Congratulations, iho! Bungad ni Don. Thank you, Dad. Love, hindi ka man naman magagalit sa anak mo? Sinaktan niya ako, oh. Naiiyak na saad ni Donya. Tsaka, ang kapal talaga ng mukha niya, ha? Siya pa talaga ang nagpapaawa ngayon? Matapos niya akong saktan at insultuhin ang mommy ni Von? Pwede ba? Wag na kayong magpaawa pa. Kasalanan niyo ito. Muntik nang mamatay ang anak namin ng dahil sa inyo.
Galit na saad ni Von sa stepmother niya. Is that true? Tanong ni Don Ralph. Hinimas ni Donya ang braso ni Don Ralph. Love, hindi ko magagawa yun. Kilala mo kung mabait akong tao. Aniya sa mabait na tono. Stop acting like a saint, old woman. Biglang saad ni Von. Love, tingnan mo naman ang ugali ng anak mo. Tama ba na sabihan ako ng old woman? Tama na po. Kayo po ang nauna, diba? Pumunta kayo sa working area ko at ininsulto ako. Maging ang mami ni Von, ininsulto ninyo. Huwag kang makialam dito, ang paslupa. I know naman na hindi si Von ang ama niyan. Nagpabuntis ka sa iba para ipaako kay Von, diba? Hindi. Sa tingin mo, maniniwala ako? You know what, Bon? Ang tanga-tanga mo. Naniniwala ka sa asawa mo? Sa tingin mo, napaka-loyal niya? Hindi mo naman siya kasama 24/7. Alam mo ba, kapag wala ka, kasama niya kabit niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa mga binibintang ni Donya. Kaunti na lamang at sasabog na ako na parang bulkan sa galit. Tama na po! How dare you nasigawan mo ako in front of me, Vanessa, ha? Tumigil na kayo. Sumusobra na talaga kayo. Bigla na lamang tinulak ni Von si Donya. Nagulat ako at si Don sa ginawa niya. Aray! Saad ni Donya. Love, sinaktan ako ng anak mo, oh. Wala ka man lang bang gagawin? Dagdag nito. Biglang sinapak ni Don Ralph si Von. Nagulat naman ako sa nangyari. Don't you ever touch my wife, Von? Wala ka talagang respeto sa kanya. After what she did to you, she raised you kahit hindi kanya anak. Talaga ba, Dad? Ipagtatanggol mo matandang yan? She insulted Mommy. Kahit kailan naman, hindi ko naramdaman na itinuring niya akong anak. Wag mong mababanggit ang taong patay na. Mommy's not dead. Matagal nang patay ang Mommy mo, Von. You know what, Dad? Kasalanan mo ito eh. Iniwan tayo ni Mommy dahil sa'yo. Alam ko kung bakit siya umalis. Sinasaktan niyo siya. Buntik niyo ng pagsamantalahan pa. I saw in my 2 eyes. Hindi ko alam ito, ha. Hindi ito nababanggit ni Von sa akin. May dahilan naman pala kung bakit umalis ang Mommy niya. Wala ka talagang respetong bata ka? Biglang kumunot ang noo ni Don Ralph. Pumunot ng armas ito at itinutok ito kay Von. Sige, Dad, iputok ninyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Lumapit ako kay Don para pakalmahin ito. Tama na po. Pakiusap ko kay Don. Ibinaba ni Don ang hawak. Love, let's go. Ayokong ubusin ng oras sa kanila. Wika ni Donya. Umalis na rin si Don at Donya. Agad kong kinuha ang medicine box para gamutin ang sugat sa labi ni Von. Bigla na lamang akong tinulak ni Von. Pwede ba? Tigilan mo nga yan. Gagamutin ko sugat mo. Alam mo, masyado ka lang pakialamera eh. Pinigilan ko lang ang daddy mo. Sana hinayaan mo na lang. Hindi, ayokong mabaril ka. Pwede ba, Vanessa? Tigilan mo ako, ha? Alam ko naman kapag nawala ako matutuwa ka, di ba? Hindi, Von. Siguro nga tama ang matandang yon. Baka nga hindi ko anak ang batang yan. Von, ano bang sinasabi mo? Bigla niyang hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Aray! Sagutin mo ako. Sino ang ama ng batang yan? Ikaw! Sinungaling! Sigaw nito sabay sampal sa mukha ko. How dare you to lie on me, Vanessa? How dare you? Galit na si Von ngayon. Pinipilit niya na aminin ko na hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Ang totoo, siya talaga ang ama ng baby ko. Wala akong kabit at kahit kailan di ko lolokohin ang asawa ko. Hindi ka talaga aamin, ha? Hinila niya ang buhok ko at kinaladkad papasok sa working area ko. Hindi ka makakaalis hanggang hindi mo inaamin ang katotohanan, Vanessa. Huling sambit ni Von bago ilak ang pinto. Von, buksan mo ito. Naiiyak kong sambit. Where's my wife? Tanong ko sa isa sa mga maid. Nasa working area pa rin po, sir. Sagot ng maid sa akin. Did she eat anything? Yun na nga po, sir. Ayaw niya pong kumain eh. Yung pagkain na dala ko po, walang bawas. Pumunta ako ng kusina para kumuha ng mga sariwang prutas. Inilagay ko ito sa food tray kasama ang sariwang gatas. Bala ko itong dalhin kay Vanessa. Nag-aalala talaga ako sa kanya. Hindi tama na magpalipas siya ng gutom lalo na't buntis siya ngayon. I know, I made a mistake earlier at pinagsisisihan ko na yon. Hindi dapat ako nakinig sa sinabi ng matandang yon. I know my wife really well. Hindi niya magagawa na lokohin ako. She loves me so much. Dumiretso na ako sa working area ni Vanessa. Naabutan ko siya na may tinatapos na painting. That painting is pretty. Bungad ko. Von? Vanessa, hindi ka pa daw kumakain mula kanina. Kaya eto, nagdala ako ng sariwang gatas at mga prutas. Kainin mo na magkalaman naman ng tiyan mo.
Wala akong gana, Von. Kumain ka na kahit kaunti. Paano naman ang bibi natin yan kung hindi ka kakain ng pagkain? Wala talaga akong gana. Kumain, Von. Yung tungkol sa nangyari kanina, hindi ko sinasadya ang mga yun. Hindi dapat ako nadala sa mga sinabi ng matandang yun. Lumapit ako kay Vanessa at niyakap siya na mahigpit. I'm sorry. I'm sorry for hurting you. I promise na hindi na mauulit yun. Mahal na mahal kita at hindi ko kaya mabuhay na wala ka sa buhay ko. Lahat ng mga sinabi ko, totoo ang mga yun. Mahal na mahal ko si Vanessa. At kung nagagawa ko man nasaktan siya, pinagsisisihan ko ang mga yun. Hindi ko dapat sinasaktan si Vanessa, physically, emotionally, at sexually. Hindi ko hahayaan na maging kagaya ako ni Dad, na sobrang possessive to the point na nagawang umalis ni Mommy dahil doon. Ayokong umalis si Vanessa dahil lang sa pagiging possessive ko sa kanya. Masaya ako na buntis si Vanessa. Matutupad na ang pangarap ko na magkaroon ng buong pamilya. I will make sure na lalaki ang baby namin na may kompletong pamilya at magiging maayos ako na daddy, hindi kagaya ni Dad. Galit ka pa ba? Hindi na. Huwag ka nang magalit. Katunayan, may nais akong ibigay sa'yo na tiyak kong maiibigan mo. Kinuha ko yung phone ko at may pinakita sa kanya. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Vanessa sa akin. Yan yung magiging building sa pinapangarap mong art gallery. Nagulat naman si Vanessa sa mga sinabi ko. Art gallery? Yes, magkakaroon ka na ng sarili mong art gallery nang sa ganoon makita ng mga tao napakaganda mong obra. Bigla akong niyakap ni Vanessa ng mahigpit. Thank you, Von. Matutupad na ang pangarap ko na magkaroon ng sariling art gallery. Masayang sambit nito. Basta para sa ikasisiya mo, gagawin ko. Bukas na bukas din, papupuntahin ko ang kapatid mo. Hindi ba gusto mo na siyang makita? Oo, Von. Gusto kong makita yung kapatid ko. Miss na miss ko na siya. Bukas na bukas, ipapasundo ko siya sa mga tauhan ko. Thank you, Von. Pinasaya mo ko ngayon. Basta, gagawin ko lahat. Makita ko lamang na masaya ka, Vanessa. Thank you talaga, Von. Hindi mo alam kung gaano nagagalak ang puso ko sa mga ginawa mo ngayon. Masaya ako na makita masaya ang asawa ko. Sir Von, biglang sambit ng isang maid. May problema ba? Tanong ko. Gusto daw po kayong imbitahan ni Don Ralph sa isang dinner mamaya. Dinner para saan? Ang sabi po ni Don Ralph, pabalik na po galing Paris ang kapatid ninyo na si Winston? Okay, tell Dad we're coming. Sige po, Sir Von. Pabalik na pala ang gago kong kapatid, ha? 2 taon din na nasa Paris si Winston to study. Winston is my half-brother, anak ni Dad sa matandang iyon. Winston and I were not close to each other noon pa man. I really hate him. Masyado siyang pabida kay Dad at higit sa lahat, kakumpetensya ko sa pagiging tagapagmana ng kumpanya. Pupunta ba talaga tayo sa dinner, Von? Why not, Vanessa? After what happened kanina, we had to go there, Vanessa. Kung kailangan makipagplastikan, gawin natin. Bakit? Ayaw mo ba na pumunta? Hindi naman sa ayaw, Von. Ayaw ko lang ng gulo. Lalo na at mainit ang ulo ng stepmother mo sa akin. Tingnan mo na lang ang nangyari kanina, di ba? Munti ka pang mabaril ng dad mo. Kung di ko pa siya pinigilan at pinakalma kanina. Don't worry, Vanessa. Walang magaganap na gulo. Hindi ko hahayaan na saktan ka ulit ng matandang yon. Thank you, Von, sa assurance mo. Talaga bang plano mo na magtayo ng art gallery para sa akin? Oo naman, Vanessa. Hindi ba pangarap mo yon kaya tuparin natin? Does your dad know this? No, he does not know. Wala rin naman siyang pakialam sa plano ko. Lalo na at sariling pera kung gagamitin ko para sa art gallery at hindi pera ng kumpanya. Thank you talaga, Von. Ngayon pa lang na-excite na ako sa future art gallery ko. Nabubulol na tuloy ako sa sobrang ka-exciteran. Hindi lang art gallery ang surprise ako sa'yo. Pupunta rin tayo sa Batangas para sa vacation natin. Medyo matagal na rin na hindi natin iyon nagawa, di ba? Tama ka, Von. Ilang taon na ang nakakalipas nang huli tayong magbakasyon. Mabuti na rin yun nang makarelax naman ang isipan mo at hindi puro trabaho ang iniisip mo. Kinailangan na naming mag-ready para sa dinner mamaya ni Vanessa. We need to look presentable, lalo na sa harapan ng kapatid kong si Winston. Gusto kong ipamukha sa gagawin yun na mas karapat-dapat ako maging CEO ng kumpanya namin. Black suit ang susuotin ko ngayong gabi. Did you see my wedding ring? Tanong ko kay Vanessa. Parang nakita ko sa drawer ko, kunin ko lang. Okay, ilang sandali pa, hawak na ni Vanessa ang wedding ring. Iniabot niya ito sa akin. Eto na pala yung singsing mo. Bakit pa kasi hindi mo suot yan? Masikip, pero ngayon okay na dahil pinaayos ko na.
Mauna ka na sa labas, Von. May kukunin lang ako sa closet ko. Nauna akong lumabas ng kwarto namin. Tumungo si Vanessa sa closet niya. Ilang sandali pa, lumabas na rin ito. Hindi ko mapigilan na mamangha sa kagandahan niya ngayon. Para siyang anghel na bumaba sa langit. Oh, bakit nakatulala ka na riyan? Tanong ni Vanessa sa akin. You look beautiful, Vanessa. Thank you, Von. Let's go. Baka iniintay na nila tayo doon. Ang ganda talaga ni Vanessa ngayon. Lumapit ako sa kanya at tinaplos ang buhok niya. Ang ganda mo talaga, Vanessa. Nanggigigil talaga ako ngayon kay Vanessa. I tried to kiss her sa leg. Sa leeg. Ngunit, bigla itong umiwas. Von, kahit isa lang, Vanessa. Not now, may dinner pa tayong pupuntahan. Ano, tumatanggi ka na naman, ha? Inis kong sambit sabay hawak sa braso niya na mahigpit. Von, bigla akong natauhan sa ginawa ko kay Vanessa. I'm sorry. Nabigla lamang ako, hindi na mauulit pa. It's okay, Von. Mabuti pa dumiretso na tayo doon, baka hinihintay na nila tayo. Dumiretso na kami sa dining area. Naroon na si Dad at ang matandang babae na yun. Akala ko, hindi na kayo makakarating dito. Hindi po namin pwedeng palagpasin ang dinner na ito. Saad ni Vanessa. You look elegant, Vanessa. Thank you, Dad. Naupo na kaming dalawa ni Vanessa sa mesa. Dumating na rin ang kapatid kong si Winston. Hindi pa rin nagbago ang itsura niya. Tumayo ako at niyakap siya. Welcome back, my dear brother. Pulong ko sa kanya. Thank you, Kuya Bon. Sa totoo lang, ayoko talaga itong gawin. But I had to do it. Kailangan magmukha ako mabait na kapatid sa kanya. Pagkatapos ng yakapan namin ni Winston, bumalik na ako sa upuan ko. Ate Vanessa, mas lalo kang gumanda ngayon Sagot nito kay Vanessa. Welcome back, Winston. Thank you sa papuri mo. Nakangiting wika ni Vanessa sa kapatid ko. Hinawakan ko ang kanang kamay ni Vanessa. Ano, nagpapalandi ka sa kapatid ko, ha? Mahina kong bulong. Hindi. Mabuti naman kung ganoon. Since kompleto na tayong lahat, I want to make an announcement. Ano kaya yung sasabihan ngayon ni Dad? Well, I'm planning to retire to my position as CEO of our company. Ilang buwan ko na itong pinag-isipan. Nakapili na ako na maaaring pumalit sa akin. Thank you, Dad, for choosing me as new CEO. Nakangiti kong saad. No, Von, hindi ikaw ang papalit sa akin na CEO. What? Hindi ako ang papalit sa kanya as CEO? Then who? Si Winston, ang kapatid mo ang napili kong pumalit sa akin. The hell? Are you serious, Dad? I know Winston can manage our company well. Talaga? Bakit si Winston pa ang napili ni Dad? Bakit hindi ako? All my life, dinedicate ko sa kumpanya tapos babaliwalain lang ni Dad? Iho, I'm so happy for you. Sambit ng stepmother ko. Dad, how could you do this to me? Buong buhay kong inalay ko sa kumpanya tapos mapupunta lang sa gagong yan? Inis kong sambit. May sarili kang kumpanya, di ba? Isa pa, gusto ko na mas mag-focus ka sa magiging pamilya mo. I can't believe this, Dad. Mas pinili mo ang gagong yan kesa sa akin? Anong klase kang ama? Hinawakan ni Vanessa ang kamay ko. Calm down, Von. Aniya habang pinapakalma ako. Pwede ba, Vanessa? Huwag kang makialam dito. Sigaw ko. Kuya Von, huwag ka namang magalit kay Dad at kay Ate Vanessa. Lumapit ako kay Winston at sinapak ito sa mukha. Huwag mo akong papakailaman, gago ka. Kunwari ka pa na mabait pero ang totoo, isa kang sipsip at pabida. Kung alam ko lang na aagawin mo lang ang kumpanya, sana hinayaan na kitang mamatay sa car accident few years ago. How dare you to say that, Bon? Wala ka talagang utang na loob. Will you please shut up? Wala kang karapatan dahil isa ka lang kabit. What did you say? Bingi ka ba? Sabi ko isa ka lang kabit. Kahit kailan di ka magiging asawa ni Dad. Habang buhay pa si Mommy, kabit ka lang. Tama na, Von. Wala ka ng respeto sa asawa ko. Asawa? Kailan pa, Dad? Hindi ba kasal pa kayo ni Mommy? Matagal nang walang bisa ang kasal namin ng Mommy mo. Von, kumalma ka nga. Vanessa, huwag kang makikialam dito. Kuya Von, huwag mo namang ganyanin ang asawa mo. Muli akong lumapit kay Winston at sinapak ito sa mukha. But this time, malakas na ito, kaya napaupo ito sa sahig. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Inis na saad ng stepmother ko. Akmang sasampalin na niya ako nang itulak ko siya. Napasubsob ito sa sahig. Don't you ever lay your hands on my face, old woman? Biglang binato ni Dad ang bote ng wine sa harapan namin. Napatigil kaming lahat. Tama na. Kung puro gulo lang ang mangyayari, mabuti pang itigil na natin itong dinner.
Galit na sa Adidad bago umalis sa dining area. Winston, okay ka lang? Biglang tanong ni Vanessa. Talaga ba, Vanessa? Uunahin mong kamustahin ang gago kong kapatid, ha? Hindi. Bigla akong hinawakan ng braso niya ng mahigpit. Aray, nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka sa akin ngayon. Kinaladkad ko siya palabas ng dining area. Sumunod naman sa Winston. Bitiwan mo si Ate Vanessa. Pakiusap ni Winston. Huwag ka makikialam sa amin ni Vanessa. Alam ko kung anong ginagawa ko. Kinaladkad ko si Vanessa hanggang sa makarating kami sa kwarto namin. Nakita ng mga maid ang ginagawa ko. Gusto nila na pigilan akong ngunit hindi nila magawa dahil natatakot sila. Tama na. Talagang tatamaan ka talaga sa akin, malandi ka? Ano? Pinagtatanggol mo pa talagang gagong yun, ha? Hindi. Huwag mo akong gagawing tanga, Vanessa. I know may pagnanasa ang gagong yun. Ikaw naman bigay na bigay. Mali ka. Kapatid na babae lang ang turing sa akin ni Winston. I treated him as a younger brother only, nothing more. Wag ako, Vanessa. Malandi ka talaga kahit kailan. Tinulak ko siya sa kama at doon hinalik-halikan. Hindi ako papayag na mapunta ka sa gagong yun. Tandaan mo, Vanessa, akin ka lang. Pulong ko sa kanya habang patuloy na hinahalikan siya. Hindi talaga tama na pumunta kami sa dinner eh. Nagkagulo patuloy sa dinner. Galit na galit ang daddy ni Von. Pero mas matindi ang galit ni Von sa akin. Kinaladkad niya ako patungo sa kwarto namin ni Von. Pagkapasok niya sa kwarto namin, binalibag niya ako. Doon ay pinaghahalikan niya ako. Von, please, tumigil ka na. Ano, aayaw ka ha? Napakahigpit ng kapit niya sa kamay ko. Patuloy pa rin siya sa paghalik sa akin. Gustuhin ko man na pumiglas, hindi ko magawa ang lakas niya. Wag ngayon, Von, please. Tigil mo na to. Maawa ka naman. You're mine, Vanessa. You're mine. Sobra na ito, Von. Napaka-possessive mo na. Wala ka nang pinagkaiba sa hayop. Sa tingin mo, pakakawalan kita? Never. Buong buhay mong iaalay mo sa akin. Kahit tumakas ka pa at magtago, mahahanap kita. Mali na ito, Von. Akmang hahalikan na sana niya ako. Ngunit, nasipa ko ito sa kanyang masalang bahagi. Napapikit na lamang siya sa sakit ng pagkakasipa ko sa kanya. Doon ay nakagawa ako ng paraan para makatakas. Palabas na ako ng pinto nang hilahin ni Von ang buhok ko. Ano, tatakas ka ha? Ang sama mo, Von. Ang sama-sama mo, hayop ka. Hindi na ikaw ang Von na minahal ko noon. Ibinalibag niya ulit ako sa kama. Kumuha ito ng tali at tinali ang mga kamay ko sa kama. Kung susunod ka lang naman, di ka na sana masasaktan. Aniya habang hinahaplos sa mukha ko. Iyak na lang ako nang iyak habang hinahalikan ako ni Von. Ang bango mo talaga, Vanessa. Von. Sige na, huwag ka nang umayaw pa. Ay no, gusto mo naman ito, di ba? Von, tigilan mo na ito. Hindi na tama ang ginagawa mo. Asawa kita. At normal lang naman ang ginagawa ko, di ba? Hindi na normal ito, Von. Pinipilit mo ako na makipagdali kahit ayoko. Gahasa yun. Gahasa? Come on, Vanessa. Asawa naman kita. Nagpupumiglas pa rin ako sa ginagawa sa akin ni Von. Nagulat na lamang ako na bigla niya akong sampalin sa mukha. Talagang aayaw ka pa, ha? Ang sakit ng pagkakasampal niya sa akin. Please, Von. Ano? Gusto mo ba talaga masaktan ka talaga? Or worse, idamay ko dito ang kapatid mo at kaibigan mo. Huwag mo silang idamay dito, Von. Then do what I want. Satisfy me, Vanessa. Tuluyan na niyang nagawa ang nais niya sa akin. Iyak na lang ako nang iyak habang ginagawa mga yun sa akin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Madali ka namang kausap. Ayokong madamay sila sa galit ni Von. Kaya kahit labag sa puso ko, hinahayaan ko na lang na gawin niya ang gusto niya. Pagkatapos niya akong babuyin ng paulit-ulit, tinanggal na niya ang mga tali sa kamay ko. Tumingin sa akin si Von. Vanessa, I'm sorry. What? Did he say sorry again? Matapos niya akong pagsamantalahan, sorry lang ang sasabihin niya? Von, I want an annulment. Mariin kong saad. Biglang nagbago ang mukha ni Von sa mga sinabi ko. What? Annulment? Yes. He heard it right. Gusto ko ng annulment. Gusto ko na makatakas sa kanya. Pagod na ako sa mga ginagawa niya. No, you will never get an annulment. Ayoko na, Von. Gusto ko na humiwalay sa'yo. Hindi na kita kilala, Von. Ibang-iba ka na. Hinawakan ni Von ang mga kamay ko. Please, Vanessa, wag mo naman itong gawin sa akin. Von. Nakita ko na biglang bumuhos sa mga luha ni Von. Ngayon ko lang siya nakita na umiyak ng ganito. Wag mo naman akong iwan, Vanessa. Hindi ko kakayanin yun.
Iniwan na nga ako ni Mommy tapos iiwan mo pa ako? Bigla na lamang lumuhod sa harapan ko si Von. Forgive me, Vanessa. Pangako, magbabago na ako. Hindi. Ilang beses mo na yung sinasabi pero ginagawa mo pa rin. I promise, magbabago na talaga ako, Vanessa. Just give me a second chance. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa si Von sa mga sinasabi niya. Paulit-ulit na lang tuwing magkakamali siya. Parati siyang humihingi ng sorry. Sa totoo lang, pagod na ako sa ganoong setup. Ayoko na talaga. Kakayanin ko naman siguro mabuhay nang wala si Von at kaya ko rin naman mapalaki na maayos ang baby ko kahit wala si Von. I'm sorry, Von. Vanessa, don't leave me. Ikamamatay ko kung iiwan mo ko. Mahal na mahal kita. Kaya ko lang naman nagawa yun dahil mahal kita. Hindi na pagmamahal, Von. Ibang-iba ka na talaga. I'm sorry. Goodbye. Tama ito. Tama na dapat ko nang iwan si Von. Ibang-iba na siya. Hindi na siya yung Von na kilala at minahal ko noon. Dapat talaga matagal ko na itong ginawa. Ngayon, desidido na talaga ako na iwan siya. Nagulat ako na biglang kunin ni Von ang baril sa drawer. Tinutok niya ang armas sa ulo niya. Sige, iwan mo ako. Hindi ako magdadalawang isip na iputok ang armas na ito sa ulo ko. Banta nito. Von, ano na naman ito? Are you threatening me? Sigurado ako sa gagawin ko, Vanessa. Once na lumabas ka ng kwartong ito, ipuputok ko na ito. Nakikita mo kung kung paano mamatay sa harapan. Kinasa ni Von ang hawak niyang baril. 1, 2, 3. Agad kong inagaw ang armas na hawak ni Von. Nang maagaw ko na ito, agad ko itong itinapon sa malayo. Niyakap ko si Von ng mahigpit. Wag mo nang gawin yun, Von. Ayokong mamatay ka. Ayokong mawala ng ama ang baby ko. Ibig sabihin, hindi mo na ako iiwan, Vanessa? I will never leave you. Just promise me na magbabago ka na. I will change, Vanessa. Hindi na kita sasaktan pa. Hindi ko alam kung tama ba talaga na patawarin si Von at bigyan siya ng isa pang chance. Pero lahat naman siguro ng tao pwede pang magbago, di ba? Everybody deserves a second chance, right? Sana sa ginawa kong desisyon na ito, matauhan na si Von at bumalik na siya sa dati. Nagising ako na wala na sa tabi ko si Von. Marahil maaga na itong pumasok sa office niya. Nakita ko ang isang maliit na kahon na nakapatong sa mesa. Kinuha ko ito. Ang laman ng kahon, isang mamahaling kwintas at may nakasulat sa kahon. About what happened last night, I'm sorry. Can you just forgive me? Let's have dinner tonight. I know matagal na tayong huling lumabas. Always remember, I love you so much, my dear Vanessa. Sincerely yours, Von. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa regalo niya. Lagi na lang bang ganito na tuwing magkakamali siya sa akin? Laging magbibigay ng expensive na regalo. Itinabi ko na ang regalo niya sa drawer at bumaba na. Kailangan kong maghanda dahil darating ngayon ang kapatid kong si Ryan. Pagbaba ko, naabutan ko si Winston. Ate Vanessa, Aniya, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Kakamustahin lang sana kita. Nag-aalala ako sa ginawa sa'yo ni Kuya Von kagabi. Wag mo nang isipin yon. Okay ka lang ba talaga, ate? Yeah, I'm fine, Winston. Wag mo na akong alalahanin. May iniabot na paper bag si Winston sa akin. Ano ito? Pasalubong ko para sa'yo. Nabili ko sa Paris. Yung mga bagong paintbrush at canvas na alam ko magugustuhan mo. Thank you, Winston. I also heard na buntis ka, Ate Vanessa. Congratulations sa pregnancy mo. Thank you, Winston. Galit ba talaga si Kuya Von dahil ako ang pinili ni Dad na pumalit sa kanya? Hindi naman siguro. Baka nabigla lang yun sa announcement ni Dad. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko magpaliwanag sa kanya. Hayaan mo muna ang Kuya Von mo. Mainit pa ang ulo niya sa ngayon. Saka mo na lang kausapin kapag malamig na ang ulo niya. Huwag ka mag-alala. Di naman talaga galit Kuya Von mo sa'yo. Okay, Ate Vanessa. Hindi na ako magtatagal pa. May kailangan pa akong gawin ngayong araw. Okay, thank you pala sa pasalubong mo. Nagustuhan ko ito. You're welcome, Ate Vanessa. Hindi rin nagtagal sa Winston. Umalis na rin agad ito dahil may kailangan siyang puntahan. Pasado 10:00 na nang dumating ang kapatid ko. Ate Vanessa, aniya sabay yakap sa akin. Sa totoo lang, namiss ko talaga. Simula noong mag-aral siya sa isang university at lumipat ng tirahan, hindi na kami nagkita pa. Ngayon na lamang ulit kami nakita. Mabuti naman at nakarating ka na. Pinasundo ako ng driver ni Kuya Von. Kamusta ka na? Kamusta kayo ni Kuya Von? I heard buntis ka. Congratulations, Ate Vanessa. Thank you. Okay lang naman ako at okay kami ni Von. Hindi ko na sinabi dito ang katotohanan na di ako okay na madalas akong saktan ni Von dahil ayaw ko na mag-alala siya sa akin. Gusto ko mag-focus lang siya sa pag-aaral niya ng engineering.
Mabuti pa kumain na tayo. May inihanda akong pagkain, yung paborito mong pasta. Niluto ko para sa'yo. Thank you, ate. Dumiretso na kami sa kusina para kumain. Ngayon ko na lamang ulit nakasama ang kapatid ko na kumain. Nagpapasalamat ako kay Von na pinayagan niya ako na makita ang kapatid ko. Tuluyan nang naging mabait si Von sa akin. Naging responsable nga ito sa pinagbubuntis ko. Makalipas ang ilang araw, bumalik na rin ang mami ni Von. Napag-alaman namin na hindi pala totoong magkapatid si Von at Winston. Plano lahat ng iyon ng madrasta. Lahat ng iyon nalaman nang bumalik ang mami ni Von. Ito pala ang gumawa ng kwento na nanlalalaki ang mami ni Von para siya ang pumalit. Nakatanggap ng ilang sampal ang stepmother ni Von mula sa kanyang mommy. Ang sampal na ito sa pagsira mo sa pamilya ko. Ang sunod na sampal na ito sa paggawa mo ng kwento na may lalaki ako. At itong sampal ko, ang panggugulo mo sa buhay namin mag-anak. Pinalayas ito ni Don Ralph. Hindi niya matanggap na naisahan siya ng babae at pinalayas niya noon ang asawa at sinaktan. Inatake ang Don sa sobrang galit. Hindi niya lubos maisip na nangyari yun. Nagpatira siya ng ahas sa kanyang pamamahay at akala niyang anak niya sa Winston? Hindi pala. Mas pinagkatiwala pa niya ang company niya sa hindi niya kadugo. Humingi na rin ng tawad ng Don sa asawa at anak na si Von. Naunawaan naman ito ng dalawa. Nagkaayos na din sila. Masaya silang lalo dahil magkakaanak na din kami ni Von. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng madrasta ni Von. Nalulong ito sa kasino at maraming utang ang pinagtataguan. Hindi matanggap ng anak ang nangyari sa kanila kaya ito'y nagpakamatay. Nalaman naman ito ni Doña Rina. Wala itong nagawa kundi umiyak at humingi ng tawad sa anak. Dahil ang anak ang nagbayad sa lahat ng kanyang ginawa. Habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa ginang dahil marami ang nagreklamo dito. Tuluyan nang nagbago ang kanyang asawa. Lagi itong nanghihingi ng tawad sa kanya sa lahat-lahat ng pananakit nito. Naunawaan niya ito na nagranas ito ng trauma sa ginawa ng daddy niya. Akala nga niya, totoo. Iniwan siya ng kanyang mommy para sumama sa iba. Kinulong ang kanyang mommy noon at palaging sinasaktan. Akala niya ayos lang ang ganun. Narealize niya na mali pala noong nagkaalamanan na. Sa ngayon, maayos kaming nabuhay kasama ang pamilya. Kung may pagsubok man na dumating, alam namin na kaya na naming lampasan yun. May pamilya na kaming gumagabay, malayo sa dati. Ngayon, nagkakaisa na walang kontrabida. Masaya lang, tuloy-tuloy lang ang buhay. Ang inggit sa kapwa ay hindi maganda ito at nakakasira sa ating sistema. Kung may gusto kang maabot, pagsikapan mong abutin, huwag kang gumamit ng tao dahil ito ay masama, lalo na kung maninira ka ng ibang buhay. Ang karma, hindi man ngayon pero dadating ang panahon na sisingilin ka. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagsilbing inspirasyon ito sa lahat na walang masamang mangarap kung iyong pinaghirapan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod pong kwento, mag-iingat po ang lahat.